mahirap kausap, medyo um, mahilig manakit, no? Comment down below guys if naka-resonate kayo. Sinaktan ka niya, this person, ito yung sinabi niya na I hope you can forgive me one day. Kasi nasaktan ka ng person mo because this person betrayed you, no? This person cheated on you, this person betrayed you, this person did something behind your back, binackstab ka ng person mo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na I know I was a distraction from your pain. Ibig sabihin, ng mga times na nag-undergo ka ng emotional pain, natulungan ka niya. Pero in the long run, nakagawa din siya ng masakit sa'yo or masama sa'yo, and that is Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin guys kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. Roles can be reversed mga kapiksi, and pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo guys, alright? So, sa deck na to guys, ito yung mga gustong sabihin sa'yo ng person mo or yung mga hindi niya masabi, yung mga nasa isip niya, yung tunay niyang nararamdaman, mga kapiksi. So, una, sabi niya, I know I was a distraction from your pain. Alam niya na nakatulong siya sa'yo. Pero, at the same time, naging dahilan din siya ng pain mo. Okay? So, maaring before, nakatulong siya para mabawasan yung mga emotional pain mo o yung mga problema mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. This person was always there for you. But, at the same time, kapiksi, nagkaroon din siya ng contribution sa pain mo. Ibig sabihin, meron din siyang nagawa na nag-cause din sa'yo ng emotional pain. And, dahil doon, gusto niyang sana maintindihan mo siya and mapatawad mo siya. I hope that you can forgive me one day, okay? So, nandun yung regret sa kanya, yung pagsisisi sa kanya, kasi alam niya nga alam niya na nasaktan ka before, tapos nakagawa pa siya ng hindi maganda towards you. And you don't know how hard it was to let you go. So, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, pwedeng nagkahiwalay kayo dahil dun sa mga pag-aaway nyo, no? Or dahil dun sa nagawa niya na hindi maganda. Definitely, this person is guilty. Aminado siya na meron siyang nagawang hindi maganda, kapiksi. Okay? Pero, masakit din yon para sa kanya because although may nagawa siyang hindi maganda, may feelings ito sa'yo, kapiksi. Nandun din yung feeling ng guilt sa kanya. And nahirapan din siya in case na naghiwalay kayo or ginosted ka niya or biglang naging Mia siya, missing in action, ganyan, whatever, kung ano man yung nangyari sa kanya, naglahong parang bula, ganyan. Kung masakit sa'yo, masakit din yon para sa kanya. Sometimes kasi hindi natin yung nakikita. Ang nakikita lang natin is kung ano lang, parang selective lang tayo. Ang nakikita natin is more on us, hindi natin sila nakikita. We don't know what's happening to them, kung ano yung tumatakbo sa isip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Sometimes, puro tayo lang yung nakikita natin. Pero, sa pamamagitan ng deck na to, nakikita natin, lumalabas yung mga tunay na talagang gusto nilang sabihin or yung mga naiisip nila. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Dito sa deck na to, mga kapiksino, tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob naman sa inyong relationship. Pwedeng emosyon nyo, pwedeng emosyon ng person nyo, pwedeng parehas nyong nararamdaman. Alright? And habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito guys, no, negative emotions, and feeling ko, parehas kayo na nararamdaman nyo ito, okay? So, disgusted and disappointed ka sa kanya, no? Kasi nga, nasaktan ka niya.
And at the same time, disgusted and disappointed din siya na nagawa niya yon sa'yo. So, the feeling is mutual. Mga kapiksi, napipick up nila yon. And for some of you, parang you're trapped in this cycle na paulit-ulit, no? Yung iba sa inyo, guys, yung may, parang feeling nyo, malas kayo sa pag-ibig. Parang feeling nyo, yung mga nangyayari sa inyo right now, is nangyari na sa inyo before, and it's happening again. And sometimes, or most of the times, nasa belief system nyo yan, because yung iba, yun yung nakikita ko madalas sa comment section. Kapiksi, bakit ang malas-malas ko sa pag-ibig? So, if you have that assumption, kahit ilang relasyon pa yung makarelasyon mo, ilang jowa yung dumating sa buhay mo, if feeling mo and if naniniwala ka na malas ka sa pag-ibig, definitely it will show up in your reality. Multiple times, okay? Unless magbago yung perception mo, yung belief system mo. So, yung iba sa inyo gano'n, no? May cycle na naulit. You may feel trapped in that cycle na palagi kang iniiwan, palagi kang ginagawa ng hindi maganda, you're not chosen, you're not good enough, you're always rejected and abandoned by your partners. So, maaaring may ganyang cycle na nararamdaman kayo or na-experience kayo, Sagittarius. And that will never change unless you change your assumption and your perception about yourself, your relationship, and revise your own story, mga kapiksi. So, para ma-address nyo yan, guys, no, just tell yourself you're good enough, deserving kayo ng harmonious na relationship, deserving kayo ng harmonious na partner. You will always be chosen no matter what. Makakatagpo din kayo ng tao na para sa inyo, and hindi ka malas sa pag-ibig, no? Hindi ka malas sa pag-ibig. Swerte ka sa pag-ibig, swerte ka sa relasyon, swerte ka sa partner. Yun yung palagi mong sabihin sa sarili mo. Kahit hindi totoo, it doesn't matter. Pero if you say those statements over and over again, you can replace your old story, your old thoughts, and maaari kang makawala dun sa never-ending cycle na yan, and magbago yung takbo ng relasyon mo in the future, mga kapiksi. So, comment down below, Sagittarius, if naintindihan nyo, no? Sana naintindihan nyo para magbago din yung takbo ng relationship nyo, mga kapiksi. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito. Dito naman sa last deck, tingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong person, guys. So, i-shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course, guys, until September 31. So mag-avail na kayo habang may freebie. So ito yung energy ng feelings, mga kapiksi. Tas ito yung energy ng Sagittarius. For some of you, guys, you may be dealing with a very toxic person or medyo matigas yung ulo nila, hard-headed, mahirap kausap, medyo mahilig manakit, no? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Sinaktan ka niya, this person, ito yung sinabi niya na I hope you can forgive me one day. Kasi nasaktan ka ng person mo because this person betrayed you, no? This person cheated on you, this person betrayed you, this person did something behind your back, binackstab ka ng person mo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na I know I was a distraction from your pain. Ibig sabihin, ng mga times na nag-undergo ka ng emotional pain, natulungan ka niya.
pero in the long run nakagawa din siya ng masakit sa'yo or masama sa'yo, and that is yung betrayal na nangyari, mga kapiksi. So parang hindi mo ini-expect na sasaktan ka niya because siya yung nagsalba sa'yo before pero ngayon siya na yung nakapag-cause ng emotional pain mo, okay? And again, dahil yan sa mga betrayal issues, I'm sensing na binlock ka nitong person mo, pero ano yan, no? Nagre-regret siya talaga, no? Talagang I hope you can forgive me one day. Talagang pinagsisihan niya. Hindi ko alam kung intentional or unintentional yung nagawa niya, pero at least pinagsisihan niya. At least pinagsisihan naman niya yung ginawa niya sa'yo. This person will come to you to apologize, no? Magsusorry itong person mo, pero parang nag-iipon ng lakas ng loob, mga kapiksi. Nagtatalo siya nagtatalo yung isip niya, no, kung paano niya gagawin na magsorry siya sa'yo, kasi alam niya na rarat-ratin mo siya ng bunganga mo. Alam niya, no. Alam niya big time yung kasalanan niya sa'yo. Air sign, energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element yung person mo, pero right now nandun kayo sa stage, nag-undergo kayo ng healing. For some of you guys, if in case na nandito yung pagiging compassionate, I'm sensing na inaantay nyo lang yung person nyo na mag-sorry, guys. And kasi nga parang yung iba sa nyo guys, parang feeling ko dahil nga trap na kayo, kumbaga parang paulit-ulit na ayaw nyo na maghanap ng ibang person, no, parang ayaw nyo na, nagsasawa na rin kayo dun sa cycle na iniiwan kayo, nire-reject kayo, ina-abandon kayo, niloloko kayo, and parang ito na yung gusto nyo, parang gusto nyo siya na yung last na person nyo. So if ever this person comes back and humingi ng sorry sa inyo, I'm sensing na pagbibigyan nyo ito, and gusto nyo i-save yung relationship nyo, lalo na kung buntis kayo or may mga anak kayo, mga kapiksi. Nandun yung pagiging compassionate nyo, understanding, maunawain, and you want to give this relationship one last shot, kumbaga huling huling El Bimbo, ganyan. Parang huling attempt na, no, na magkasundo. Kung mag-work, edi okay, kung hindi, last na. Parang nagsasawa na rin kayo dun sa cycle, mga kapiksi. Pwede naman ma-save yung relationship, guys, no? Syempre, sasabayan ng pagdadasal. Kailangan mag-change yung perception nyo. And sabi ko nga, pwede kayo makinig, guys, ng mga relationship subliminals natin dito. Sobrang dami. Pampabalik, pampamiss, pampabalisa. Super effective, guys. Super libre. Super dami na ng success stories. So, mamili na lang kayo, guys. I-combo-combo nyo. Magwo-work yan. Basta tiyagain nyo, mga kapiksi. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin mag-send lang kayo ng email. Okay? So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo. Ito yung ating new moon kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.